Tatlong batang lalaki ang magkakasamang nakaupo matapos ang klase. Nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga ama. Ipinagmalaki ng unang bata. Napakayaman ng tatay ko. Kahit anong hilingin ko, binibili niya para sa akin. Ngumiti ang pangalawang bata. Ang tatay ko naman ay malakas at matalino. Lahat ay nirerespeto siya. Pagkatapos ay bumaling sila sa ikatlong bata. Ikaw, kumusta ang tatay mo? Nag-atubili siya, saka marahang nagsabi, hindi nakakalakad ang tatay ko. Nagtawanan ng dalawa, sinabi pa ng isa, nakakahiya naman iyon. Mas masakit pa sa inaasahan niya ang mga salitang iyon. Nanahimik siya at mag-isang umuwi. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa wheelchair malapit sa bintana. Ngumiti ito ng may lambing. Anak, kumusta ang school mo? Ngulit galit at nahihiya pa rin ang bata. Bakit hindi ka na lang maging normal? Bigla niyang sabi. Nawala ang ngiti ng kanyang ama pero nanatiling kalmado ang boses nito. Pasensya ka na kung nahihirapan ka ngayon, marahang niyang sagot. Mula noon, unti-unting lumayo ang bata sa kanyang ama. Iniwasan niya ang pakikipag-usap. Hindi na siya tumatabi rito. Lumipas ang mga taon at naging normal na ang katahimikan sa pagitan nila. Kalaunan, umalis siya para mag-college. Isang araw, may dumating na sulat mula sa kanyang ama. Tinikman niya ito at itinabi lamang ng hindi binubuksan. Ilang araw ang lumipas, dumating ang kanyang ina sa dorm. Punong-puno ng luha ang mga mata nito. Ang tatay mo nasa ospital. Malubha na ang kalagayan niya. Muling sumiklab ang galit niya. Wala akong pakialam sa matandang iyon, malamig niyang sagot. Biglang tumatag ang boses ng kanyang ina. Tama na. Alam mo ba kung bakit hindi nakakalakad ang tatay mo? Natigilan siya. Noong 5 taong gulang ka, nasunog ang bahay natin isang gabi. Natulog ka sa kwarto mo habang napupuno ng usok ang buong bahay. Sumugod ang tatay mo sa apoy para iligtas ka. Binuhat ka niya palabas at nailigtas ka. Pero habang lumalabas siya, bumagsak ang bahagi ng bubong sa kanya. Grabe ang pinsala sa kanyang gulugod. Noong gabing iyon, ilinigtas niya ang buhay mo, kapalit ng kakayahan niyang makalakad. Parang gumuho ang mundo ng binata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto, kinuha ang sulat at binuksan. Nakasulat, Anak, alam kong minsan nadidismaya ka sa akin. Sana makatakbo ako kasama mo o makapaglaro ng sports. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko kailanman pinagsisisihan ang gabing iyon. Ang iligtas ka ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Kahit gaano kakalayo, mamahalin kita. Napuno ng luha ang mga mata niya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang isang lalaking naka-wheelchair, kundi isang bayani. Dali-dali siyang pumunta sa ospital kasama ang kanyang ina. Sa ICU, nakita niya ang kanyang ama na mahina nang nakahiga. Hinawakan niya ang kamay nito at umiiyak na nagsabi, Pasensya ka na, Dad. Patawarin mo ko. Dumilat ang kanyang ama at bahagyang ngumiti. Sinubukan nitong magsalita, ngunit wala nang lumabas na salita. Ilang sandali lang, tahimik nang idiniklara ang doktor ang kanyang pagkapanaw. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang muling pagkikita. Huli na para lubos na maunawaan ng anak ang kanyang ama. Aral ng kwento. Huwag mong ikahiya ang mga taong nagsakripisyo ng lahat para sa iyo. Pahalagahan mo ang iyong mga magulang bago pa maging huli ang lahat. Huwag mong ikumpara ang iyong pamilya sa iba. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Hindi laging sinasabi ng mga magulang kung gaano kahirap ang pinagdaraanan nila para sa atin. Pero totoo ang kanilang mga sakripisyo. Huwag mong silang baliwalain. Maaaring makamit mo ang tagumpay at mabili ang maraming bagay sa buhay,
Pero iisa lang ang iyong ina at ama. Mahalin, gabayan at pahalagahan mo sila habang nandyan pa sila.